Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 411. Ang bibig ni Fane ay umikot sa isang mapait na ngiti nang napansin niya ang mga salaming pang-araw. Ang mukha nila. Ano ang alam mo? Ang pagpapanatiling isang mababang profile ay kung ano ang gusto namin. Lalo na ang aming minamahal na marangal na ipinanganak na pangalawang anak na babae ni Master Drake, Miss. Si Tanya, ay madaling nakita ng publiko kapag papasok sa labas ng mundo. Panipi. Sumabog si Yvonne. Huwag kang mag-alala. Kahit na nakilala ka, ligtas ka. Ako. Inalis ni Fane ang mga salaming pang-araw na nakabitin sa kanilang tulay ng ilong. Mas maganda ang hitsura mo ngayon. Pinuri niya. Ang kanilang mga pisngi ay. Biglang hinalikan si Pink nang marinig ang papuri na ipinagkaloob. Sila, at naisip kong hindi mo alam kung paano pahalagahan ang aming kagandahan. Si Yvonne ay nakaramdam ng isang maliit na hindi napatunayan habang ang kanyang memorya ay bumalik sa araw nang sabihin sa kanya ni Fane na hindi siya kasing ganda ng kanyang asawa. Ako rin, tao. Naturally alam ko kung paano pahalagahan ang mga magagandang bagay. Panipi. Pinilit ni Fane ang isang ngiti, at nagpatuloy, hayaan ang paglipat. Saan tayo dapat puntahan? Hapunan. Aling Grand 6 na Star Hotel. Si Yvonne at Tanya ay ipinagpalit. Glares at chocolate misteryoso. Sa oras na ito dadalhin ka namin sa ilan. Ang mga stall ng pagkain sa kalsada, bumulusok sa crayfish at mga snails ng ilog, at pagbaba hanggang sa ilang mga malamig na beers, maganda ang tunog. Tumugon si Tanya sa kanyang mga labi na kulot. Paitaas. Upang mahiga, kami ay nagmamaneho lamang ng isang Audi A6. Dagdag niya. Audi A6, upang mahiga. Si Fane ay nakatali sa dila. Sa palagay ko ay naglalakad lamang. Maaaring ilabas ang kahulugan ng pagpapanatiling isang mababang profile. Siya ay nagpahayag. Paglalakad. Hindi isang masamang ideya. Hindi pa rin malayo. Maglakad-lakad tayo. Tanya. Exclaimed na excited sa mungkahi ni Fane. Ngunit kakailanganin mong ipadala sa amin. Bumalik mamaya. Umiinom tayo at hindi ito magiging ligtas para sa aming dalawa. Bumalik ka sa paa. Huwag kang mag-alala, bilang iyong bodyguard, titiyakin ko ang iyong kaligtasan at ipadala ka pabalik sa bahay ligtas at tunog. Si Fane ay naiilawan ng isang pinagsamang. Kumuha ng isang mahabang paghigop habang siya ay nagsalita. Hayaan. Namimiss ko talaga ang lahat ng pagkain sa tabi-tabi. Mga kwadra. Bagaman ang mga paligid ng mga stall ng pagkain na ito ay minsan hindi ligtas at komplikado, ang pagkain ay natikman ng mabuti at sila ay mura. Ito ay angkop para sa isang malaking pagtitipon ng karamihan. Siyempre, ginawa ni Fane at ng kanyang mga kasama. Hindi labis at uminom. Nag-order sila ng kaunti sa lahat at nagsimula. Pag-inom. Ang ice cold draft beer ay medyo mura sa panahon ng tag-init. Pinakamabuting magkaroon ng isang malamig na beer sa tag-araw. Sa oras na iyon, hindi sila nasasabik sa anumang bagay ang kanilang mga magulang ay malusog, sila ay may masarap na pagkain, at iba pa. Sila ay sumilip pa sa ilang magagandang kababaihan na nakasuot ng nakakapreskong at nakakaakit ng mga damit sa tag-init. Gayunpaman, kaunti. Alam ba nila? Halika, may isang lugar na lagi namin ni Yvonne bisitahin ang hindi pa ako matagal doon. Lumitaw ang isang malaking ngiti sa mukha ni Tanya. Siya strode sa harap nila at pinangunahan ang daan. Hindi ko inaasahan. Ang Miss Tanya ay pupunta sa naturang lugar na makakain. Akala ko ang Grand Hotel. Nasa listahan ka lang. Tumingin si Fane kay Tanya at ang ilang mga saloobin ay lumitaw sa ang kanyang pag-iisip. Si Tanya ay hindi kasing squeamish tulad ng iba pang mga mayayamang batang babae. Ang aming pamilya. Hindi ba ipinanganak na mayaman dati? Okay. Naranasan ko ang ilang mga mahihirap na oras kung kailan ako bata. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa pahayag ni Fane. Ilang sandali lamang ito. Ang tatlo sa kanila ay dumating sa isang stall ng pagkain sa kalsada sa labas ng isang lumang pamayanan. Kabanata 412. Oh my! Ang dalawang kampanilya, matagal na mula nang pareho kayong magbisita sa aking stall. Isang karangalan na magkaroon ka rito. Ang may-ari ng bold-looking stall lumapit kay Tanya at Yvonne na may malaking ngiti sa sandaling nakita niya ang mga ito. Malayo ang boss ay tumingin partikular na nakabubusog. Halika, doon, ang sulok ng ang kompartimento ay walang laman, ito ang iyong paboritong lugar. Ang boss ay chuckled bilang siya hinaplos ang kanyang kalbo. Gayunpaman, ang kanyang tampok na mukha ay nagbago ng kaunti kapag siya
Napansin ang pagkakaroon ng Fane. Hoy, Little Belle, ang boyfriend mo ba ang lalaking ito? Siya ay maganda, at may hawak na isang tao na kakanyahan. Tanong niya. O tao, tingnan. Sa kanyang tangkad, matatag at matatag. Mukhang ang binata na ito ay nagsilbi bilang isang sundalo. Bago, di ba? Nagpatuloy siya. Ang maliit na Belle na ito ay medyo mayaman ayon sa memorya na naimbak niya sa kanyang utak. Bagaman hindi siya malapit sa mga ito. Dalawang kagandahan, dati silang dumating para sa hapunan kasama ang 7 hanggang 8. Ang mga bodyguard sa tabi nila. Ang mga bodyguard na iyon ay maghihintay para sa kanila sa gilid ng kalsada sa labas ng kompartimento. Bukod dito, ang dalawang kampanilya na ito ay bumisita sa kanya. Marami ng beses, ngunit hindi pa sila nagdala ng sinumang tao dito. Ito ay ang unang pagkakataon na nakita ng may-ari ang dalawa na nagdadala ng isang lalaki. At ito, nangyari na nakatayo si Fane sa tabi ni Tanya, ang agwat sa pagitan nila. Maliit, sa makatuwid ang may-ari ay natural na naisip na si Fane ay marahil si Tanya. Boyfriend. Maliban doon, tuwing dumating sina Tanya at Yvonne para sa pagkain, sila ay napaka mapagbigay sa may-ari. Kapag ang pagkain ay nagkakahalaga lamang ng 2. Sa 300 box, ang dalawa ay maglalagay ng ilang daang dagdag na box sa ang mesa bago sila umalis. Siyempre, nais ng may-ari ng gayong mapagbigay. Ang mga customer na paulit-ulit. Anong bagay na walang kaparerekon ang iyong pinag-uusapan? Tungkol sa, hindi siya. Ang pisngi ni Tanya ay naging rosas kaagad, at binaril niya ang isang nakamamatay na glare sa boss. Bigyan kami ng ilang kilo ng crayfish at isang malaking bahagi ng mga snails ng ilog. Inilagay niya ang order. Nakuha mo na. Magpapadala ako ng ilang mga naka-cold na beer. Para rin sa iyo. Iniwan ng boss ang mesa na may malaking maliwanag na ngiti na nakabitin. Ang mukha niya. Mukhang maiinom talaga kayong dalawa. Ang boss kahit na. Alam kung gaano karaming mga beer ang dapat niyang ipadala sa iyo. Nagkomento si Fane. Nakangiti. Ang 3 sa kanila ay mabilis na naupo at nagpahinga. Kahit na kaya ko. Hawakan ng mabuti ang aking alak, hindi ko maihahambing ang aking sarili kay Sis Yvonne. Hindi siya kailanman nalasing. Tumawa si Tanya sa pagtawa. Hindi ito pinalaki tulad mo. Inilarawan. Ngunit, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, mas mahaba ko ang aking alkohol na mas mahaba ang aking alkohol. Kaysa sa maraming mga lalaki na idinagdag. Nagbigay si Yvonne ng isang maliit na ngiti, nakaharap sa Fane. Hehe. Subukang uminom ng kaunti hanggat maaari, lalo na kung ikaw ay isang batang babae. Masama kung lasing ka. Nag-short si Fane at nagbigay ng isang magiliw na paalala dahil sa kabaitan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magalit si Yvonne tungkol dito. Nakasalalay ito. Sa individual na hindi sa kasarian, okay. Ang isang mahusay na inuming tulad ko ay maaaring talunin. Maraming mga lalaki ang madali. At maaari pa rin akong pumunta para sa maraming higit pang mga pag-ikot pagkatapos na silang lahat. Nakahiga sa lupa, nagtatapon tulad ng isang sanggol. Nag-retort si Yvonne. Mga batang babae tulad si Tanya, na maaaring magkaroon lamang ng 2 o 3 beers, ay dapat na labis na maingat. Panipi. Ilang sandali si Yvonne, at nagpatuloy, ngunit mayroon. Walang dapat matakot ni Tanya, pagkatapos ng lahat, lagi siyang may mga bodyguard sa pamamagitan ng ang tagiliran niya. Sa totoo lang, hindi ko ginusto na samahan ng isang pangkat ng mga bodyguard tuwing lalabas ako, ngunit sinabi ng aking ama para sa aking kaligtasan. Ang pagdadala ng mga bodyguard ay dapat, kahit na ilan lamang sa kanila. Nag-flash si Tanya. Isang wry smile, nagkomento. Tumalikod siya kay Fane, nakangiti. Salamat sa ang lakas ni Fane. Hehe, maaari lang akong magdala ng isang bodyguard sa akin kung kailan. Lumabas na ako ngayon. Bukod, hindi siya nagbihis tulad ng isang bodyguard. Salamat sa kanya, kami. Sa wakas ay maaaring maglagay ng mababa at mabuhay ng isang ordinaryong buhay sa lipunang ito. Wow! Hindi ko kailanman inaasahang Miss Tanya Longs na mabuhay ng isang ordinaryong buhay. Bahagyang kinuha si Fane. Aba, masaya at masarap na maranasan ang ordinaryong buhay minsan. Magtiwala ka sa akin. Minsan may inis ka kapag mayroon kang isang pangkat ng mga kalalakihan na sumusunod. Sa likod mo, panipi, Kabanata 413. Ang mga sulok ng bibig ni Tanya ay dumulas paitaas. Ang ngiti niya ay maganda at kaibig-ibig. Mula nang dumating ang 2 kampanilya, ang mga customer mula sa iba. Ang mga talahan na yan ay hindi makakatulong ngunit sumilip sa kanilang panig. Ang ilan sa kanila ay walang naramdaman kundi
Naiinggit sa Fane, para sa pagkakaroon ng pagkakataon na uminom na may dalawang kaakit-akit. Babae. Ito ay isang malaking kasiyahan sa buhay na magkaroon ng dalawang kagandahang pag-inom. Kasama nila, bukod, kung ang dalawang kampanilya ay lasing, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Fane na, ang pag-iisip lamang nito ay gumawa ng kanilang mga cells, sumisigaw at umalangaw-ngaw. Natutuwa. Makalipas ang ilang sandali, nagdala ang boss ng isang malaking mangkok ng crayfish at ilog. Snails at inutusan ang dalawang naghihintay na maglingkod sa kanila sa buong gabi. Sila. Nagdala sa kanila ng 9 na pints ng malamig na draft beer, masyadong. Ang mga baso ng beer na ito ay hindi ordinaryong baso. Karaniwan silang mas malaki at maaaring humawak ng halos 2 at kalahating bote ng beer. Ang isa ay maituturing na malakas kung maaari niyang tapusin ang A. Fine. Come on, gwapong Fane, maglakas loob kang uminom sa akin. Palagi akong naririnig. Ang mga veterano na tulad mo ay mabuti at nakabold na inumin. Dahil ba sa iyong akma? At malusog na pangangatawan. Dahan daw ang itinaas ni Ivan ang kanyang baso ng beer at kinuha. Isang banayad na paghigop. Hindi ako maaaring maging kasanayang tulad mo sa pakikipaglaban, ngunit pag-inom. Ako. Takot na mas masahol ka kaysa sa akin. Siya ay nanunukso habang kumuha siya ng isa pang paghigop. Pinutok siya ni Fane ng isang tuyong ngiti. Hindi, ayaw kong uminom kasama ka. Una. Hindi ako tagahanga ng mga laro sa pag-inom. Pangalawa, natatakot akong lasing ka. Masyado itong mahirap. Hindi ako mahilig sa aking sarili sa problema din. Panipi. Si Ivan ay nabalisa nang marinig ang kanyang mga salita. Biruin mo ba ako? Ikaw. Lasing ako. Ako. Isang alamat na hindi mag-usbong ng kaunti sa libo. Baso ng beer. Hindi ko talaga alam kung saan ka nakakakuha ng lakas ng loob na mag-spew. Isang puna. Umungol siya. Oo. 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 Tama ka. Ako ay duwagsa. Hindi nais na i-play ang laro ng pag-inom sa iyo, umiling-iling si Fane. Walang magawa. Mas gugustuhin kong sabihin na ako ay duwag kaysa makipagkompetensya. Ikaw ay sa pag-inom. Paano kung ikaw ay lasing at maging isang lasing na stupor? Panipi. Imposibleng. Hindi ako lasing na moron. Naramdaman ni Ivan ang isang flicker ng pangangati sa kanya. Tumaas ang rate ng puso. Malinaw na nakatingin si Fane sa kanya, iniisip iyon. Hindi niya maiwasang maayos ang kanyang alak. Nag-trigger ito ng kanyang pagkasabik upang manalo ang pinakamahusay na pamagat ng inumin. Hindi. Kailangan mong makipagkompetensya sa akin ngayon, kung hindi man. Ikaw ay isang basurahan. Isang walang silbi na nat na hindi nang ahas na uminom kasama ang isang babae. Panipi. Ano ang ekspresyon ng mukha ni Fane ay agad na naging malamig sa kanya. Pansinin. Ivan Drake, ito ang iyong hiniling. Huwag pagsisisihan kung kailan. Itinapon mo tulad ng isang baliw at naging isang lasing na moron mamaya. Panipi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ikinalulungkot ang aking desisyon. Bahagyang si Ivan. Natutuwa nang malaman niya na ang kanyang maliit na trick upang mag-spur sa kanya ay nagtrabaho. Gayunpaman, naniniwala ako na ikaw ang mahuhulog at iiyak tulad ng A. Baby sa isang habang. Ivan, itigil mo na. Dinala namin siya ng walang iba. Mga bodyguard. Kung gagawin mo siyang lasing, sino ang magpoprotekta sa atin kapag bumalik tayo? Paano kung nakatagpo tayo ng isang baluktot sa ating pagbabalik? Walang protektahan sa amin. Panipi. Sa pagtingin sa sitwasyon, ang pagkabalisa ay hugasan kay Tanya. Sinubukan niya. Hikayatin si Ivan na may ilang mga lohikal na katotohanan. Sa kabilang banda, hindi ginawa ni Fane. Alamin na tumawa o umiyak sa sitwasyong ito. Tila hindi naniniwala si Tanya sa kanyang pagpapaubaya sa alkohol din. Miss Tanya, kung naaalala ko ng tama, huli. Oras na nandoon ka upang makita akong bumagsak ng ilang alak, at tila ako magagawang hawakan ng mabuti ang aking alak, mali ba ako? Ngunit ngayon iniisip mo na ang aking. Ang pagpapahintulot sa alkohol ay mas masahol kaysa kay Ivan, isang babae. Si Fane ay nabigo bilang. Kahit na hindi niya may fathom ang loika sa likuran. Fane, hindi mo pa siya nakita. Pag-inom. Marami talaga siyang maiinom. Pa rin, hindi ko siya nakita na lasing. Bago. Mag-isip ng 2 beses. Kung lasing ka, sino ang protektahan tayo? Tanya. Paalalahanan. Kabanata 414. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa sarili ko. Ang taong maaaring lasing ako ay hindi. Ipinanganak pa. Tumugon si Fane, na may banayad at malambot na ngiti sa kanyang mukha. Sige na. Una kayong mag-inom at uminom muna. Tatawagan ko si Harvey at ang iba ay darating at pipiliin kami kung lasing ka.
Bagaman hindi ito malayo. Dito, mas mahusay na mag-ingat. Bumantong hininga si Tanya ng mapait matapos magbigay ng ilan. Mga saloobin sa sitwasyon. Come on, magkaroon tayo ng toast. At Tanya ka lang. Magkaroon ng kahit anong gusto mo. Clink. Itinaas ni Ivan ang kanyang baso ng beer at hinawakan. Fane, ngumiti ng mahina. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isa pang 400 box. At sinabi sa dalawang naghihintay sa tabi ng kanilang mesa, halika rito, ito ang mga tip. Para sa dalawa, 200 bawat isa. Ngunit siguraduhin na ang aming baso ay puno ng beer. Kailangan mong punan ang mga ito kaagad-kaagad pagkatapos naming ma-emptied ang mga ito, nakuha. Ito, hindi ito dapat maging isang problema, di ba? Ang dalawang naghihintay bago si Ivan ay hindi. Asahan siyang maging mapagbigay. Halos hindi nila may tatago ang kanilang kasiyahan. Patuloy silang tumango sa kanilang ulo pagkatapos na natapos ni Ivan ang kanyang pagsasalita. Hindi isang problema, miss. Tiyak na hindi ka namin hihintayin. Isa sa mga naghihintay noon. Itinulak ang malaking barrels ng beer at ilagay ito sa tabi ng talahanayan ni Ivan, ngayon ikaw. Dapat bang matiyak na pupunan namin ang iyong mga baso sa sandaling na emptied mo ang mga ito? Panipi. Gaano katalino. Nagbigay si Ivan ng isang hinlalaki hanggang sa mga naghihintay, at pagkatapos ay itinaas siya. Glass, gulping down ang beer. Tumagal lamang ng 10 segundo para kay Ivan na. Walang laman ang kanyang malaking pint ng beer. Natatakot ka na ba ngayon? Ha! Nanalo si Ivan. Sa paglipas ng Fane bago magsimula ang kompetisyon. Kumuha siya ng crayfish at kinain ito. Ito ay mas mahusay na kumain ng isang bagay. Kumain ng ilang mga crayfish at ilog snails. Huwag iwanan ang iyong walang laman ang tiyan bago kalasing. Haha, si Fane chuckled, itinaas ang kanyang beer glass at nilamon ito. Tumagal ito sa parehong oras tulad ni Ivan sa walang laman ang baso. Maaari talaga niyang tapusin ang isang baso ng beer na naglalaman ng 2. At isang kalahating bote ng beer sa loob ng 10 segundo. Wow! Hindi masama. Si Ivan ay namangha sa kanyang bilis, kinuha niya talaga ang parehong oras tulad ng ginawa niya. Ang mga mata ni Ivan ay biglang lumiwanag, ito ay kawili-wili. Parang ikaw. Dapat bang hawakan para sa isang puti, di ba? Gayunpaman, nais kong makita. Gaano katagal maaari mong hawakan ang iyong alak? Si Fane ay kumuha din ng isang crayfish at kinain ito. Masarap ito, magpatuloy tayo. Komento niya, nakangiti. Hinatak ni Fane ang kanyang pint muli, binubugbog ang beer ng walang pag-aatubili pagkatapos ng pag-click sa kanyang baso. Kasama si Ivan. Hesukristo. Mabilis silang bumaba. Oo, sila na. Hindi ka pani-paniwalang mabilis. Kung kukuha ako ng 2 sa mga iyon, malapit na ako sa isang sandali. Doon ay isang mesa na may ilang mga lalaki na nakaupo sa tabi ng mesa ni Ivan. Nanatili sila. Natigilan at nakakagulat sa pinangyarihan. Sa kabilang banda, si Ivan, syempre. Hindi magpakita ng anumang kahinaan. Nang magsimulang uminom si Fane, sabay-sabay siya. Itinaas ang kanyang baso at nagsimulang uminom. Ibinaba ng 2 ang kanilang baso sa parehong oras. Dalhin. Matapos ibagsak ni Ivan ang unang baso, siya agad na kumuha ng isa pa at sinimulan ito. Hindi inaasahan ni Fane na si Ivan ay maaaring hawakan ng maayos ang kanyang alak. Hindi masama. Tila nakilala niya. Isang karapat-dapat na kalaban sa oras na ito. Ang 2 ay nagtaas ng isa pa, uminom sa kanila, at ilagay ang mga ito. Kaibig-ibig Ivan, magkaroon ng isang bagay, kung hindi man, kung makukuha mo. Lasing nang hindi kumakain ng anuman, ang pagkain ay mag-aaksaya. Fane hooray. Ngumiti, binigyan siya ng isang mabait na paalala bago siya kumuha ng isa pang piraso ng crayfish at kinain ito. Hey! Sa palagay ko ikaw ay isang maliit na tipsy ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit. Nais mong pabagalin ito, tama ba ako? Tumawa si Ivan sa Fane's mga salita. Sa pagtingin sa sitwasyon, hinulaan niya na hindi magagawa ni Fane upang hawakan pa. Si Fane ay bumagsak ng isang malalim na buntong hininga. Well, hindi ko ito matutulungan kung ikaw nais na mag-isip. Matapos kumain ng 2 ng ilang sandali, hindi nagawa ni Ivan maghintay pa at gaganapin ang isa pang baso ng beer, muli. Nagpahinga na kami. Sobrang haba, maaari ba tayong magpatuloy? Panipi. Kabanata 415. Haha, kung hindi ka talaga makapaghintay na lasing, hindi ko ito matutulungan. Ayaw ko. Upang malasing ka sa una, ngunit dahil sa palagay mo ay walang saysay na bubi na hindi uminom, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling ngayon.
Halos hindi maaaring maglaman si Faye ng kanyang tawa. Kumuha siya ng isa pa at nagsimulang uminom muli. Sa oras na ito, siya nilamon ito ng mas mabilis kaysa sa dati, sa loob ng 10 segundo, naiwan ang baso. Walang laman. Humph! Si Ivan ay malamig na sumingit. Hindi niya nakalimutan ang araw. Nang tumakbo si Faye sa kanya noong siya ay, ang insidente mula sa araw na iyon ay malalim na nakaugat sa kanyang puso. Dahil ang punk na iyon ay lubos na tiwala ngayon, mayroon siya ang responsibilidad na makuha siya ng ganap na lasing. Siya ay muling nag-sneer sa loob. Humph! Mabilis na kinuha ni Ivan ang isa pang baso at bumaba. Dalawa nang tumalikod sila, guzzling ang beers. Sa isang kisap mata, ang bawat isa sa kanila ay mayroon kumonsumo ng 5 o 6 na baso. Oh my, kamangha-manghang. Yeah! Hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, maraming mga tao mula sa karamihan ang nagsimula cheering at applauding para sa kanila. Ito ang kanilang unang pagkakataon na nakakakita ng isang tao sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang pagpapaubaya ng alkohol. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Bakit hindi pa ito lasing? Kung ito ay para sa kahit sino pa, matagal na silang malalasing. Ivan furrowed, at pagkatapos ay sa wakas natanto na ang tao sa harap niya ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bahagyang nagulat siya sa kakayahang uminom. Bukod dito, pagkatapos ng paglunok ng napakaraming beer, maaari niyang maramdaman pagkahilo sa kanyang ulo. Marahil, napakabilis niyang lasing ang beer. Oh my! Pareho kayong hindi makapaniwala. Si Tanya, na tinitingnan ng mga ito mula sa tabi, ay nasa kumpletong pagkalito. Hindi pa siya nakatapos ng isang baso sa harap niya, at ang dalawa ay mayroon ng 6 na baso bawat isa. Ang pinakamahalagang bagay ay naroon ay hindi pa nagwagi. Boss, isa pang 2.5 kilograms ng lobsters, mangyaring. Sa puntong ito, 5 o 6 na lokal na thugs ang dumating sa kwadra, natagpuan ng isang walang laman na mesa, at umupo. Siyempre, ang kanilang pansin ay agad na itinuro kay Ivan at Faines mesa. Ang pagkamangha at pagkabigla ay kumulog sa karamihan. Kinuha nila isa pang 5 higit pang baso. Oh my, ibinabalang nila ang 11 baso. Ngayon, hindi ito maisip. Oo, ito ay higit pa sa aking paniniwala. Ito ang aking unang pagkakataon na makita ang isang tao na maaaring uminom ng labis. Ang mga tao sa paligid nila murmured, pinupuri ang parehong Faye at Ivan. Wow! Ang pares na iyon talaga. Kamangha-manghang. Laking lasing na sila. Ang isa sa mga thugs ay blurted ng labis emosyon sa kanya. Ang iba pang tao na may mga hikaw, sa kabilang banda, ay naninangil. Isang malamig na tono, kailangan ba nating hulaan ito? Tiyak na gusto ng lalaking iyon upang matulog ang babaeng iyon at dalhin siya sa hotel. Marami na akong nakitang paraan. Beses ang ganitong uri ng insidente. Ano ang isang maswerteng tao? Parehong kababaihan ay pantay. Mainit at maganda. Isa pang thug na may labis na laman at taba sa kanyang katawan chimed in. Mas gugustuhin ko kung ang taong ito ay talagang mayaman at sinamahan sa pamamagitan ng 2 kampanilya. Ito ay may katuturan sa akin. Ngunit ang bagay ay, dalhin ito ng F***Sacker. Ang 2 top-notch na naghahanap ng mga batang babae sa ganoong lugar upang maghapunan. Paano ito? Posible upang makuha ang pagmamahal ng 2 babaeng ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila. Ganoong lugar. Hindi patas. Kung ang mga mata ng lahat ay nag-aayos sa Faines mesa, isang tao na umiinom sa ibang mesa ay tumayo at pumunta sa toilet. Nang bumalik ang lalaki mula sa banyo, hindi sinasadyang dumulas siya at nahulog sa lupa, at ang kanyang kaliwang kamay ay humipo sa tog ng mga hikaw. ***starred. Naghuhukay ka ba ng iyong sariling libingan? Gaano ka manggahas na hawakan ang aming boss? Iyon ay tama. Ang tela na iyong napunta sa iyong kamay ay binili ng ilang araw nakaraan. Nagkakahalaga ito ng higit sa 1,000. Ikaw ***starred. Ang iba pang 2 thugs. Bart, kumikis ka sa galit. Kabanata 416. Ako, maaari pa rin akong uminom. Si Ivan ay bumagsak. Ang kanyang pisngi ay hinalikan na rosas, kanya. Pagsasalita ng isang maliit na sword. Ang bawat isa sa kanila ay kinuha sa 12 baso ng beer dito. Point, at iyon ay katumbas ng halos 30 bote ng beer bawat tao. Takot. At ang pagkabalisa ay pinatahimik ang karamihan. Sila ay nakatali sa dila sa estado na ito. Why oo? Ikaw? Mukhang lasing ka.
Itigil ang pag-inom. Tumingin sa Fane, siya pa rin. Matino, sumuko ka lang, hindi ka kalaban. Malinaw na kay Tanya iyon. Hindi na ito mahawakan ni Yvonne, gayon pa man ang kanyang katigasan ng ulo at pagmamataas na itinulak. Wala na siyang gusto kaysa makita si Fane na nahuhulog sa lupa. Bago siya, hindi ako lasing. Maaari pa akong uminom. Sa palagay ko si Fane ang hindi makakaya. Hawakan mo na, di ba? Cue ang lasing na giggle mula kay Yvonne. Faking ang kanyang kondisyon ngayon. Si Yvonne babbled habang siya ay sumulpot sa kanyang ulo. Na may isang palad. Mukhang mahuhulog siya sa anumang sandali. Patawarin mo ako. Maginoo, ang aking paghingi ng tawad, hindi ko ibig sabihin na hawakan ka. Hindi kalayuan. Ang talahanayan ni Fane, isang humihingi ng tawad na tinig ay nagambala sa kapaligiran. Slap! Ang tunog ng isang malakas na sampal na sumigaw sa hangin. F***sacker. Alam mo ba kung paano? Gastos ang aking damit. Sa palagay mo ba ang sorry, ay gagawa ng mahika? Isang thug na may. Tumayo ang mga hikaw, hinagupit ang kanyang braso, at sinampal ang isang parisukat na tao sa mukha. Ang kapis-palad na lalaki ay nakasuot ng kanyang mga damit na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng paghahatid. Logo na nasilyuhang dito. Ikaw ay isang paghahatid lamang F***sacker. Paano mo ako hinawakan? Panipi. Umungol ang hoodlum. Paano mo masisira ang isang tao? Hindi niya ibig sabihin. Hawakan ka. Dagdag pa, ang lupa ay masyadong madulas. Hindi kanya sinasaktan, ito ay isang light push lang. Ang isang malinaw na bihis na babae ay tumakbo at hinailaang. Pinalo ang tao sa tabi. Nakilala niya ang thug sa isang stare down. Hindi ka maaaring matalo. May isang tao, kahit na ginawa niyang marumi ang iyong damit. Magbabayad kami para sa iyong mga damit. Panipi. Ang thug ay nanunuya lamang. Bayaran mo ito. Paano ka magbabayad? Kasama mo. Katawan. Ang lalaki na may mga hikaw ay ngumiti ng masama habang siya ay nag-leer sa babae. Sa harap niya, ang babaeng ito ay nagbigay din ng uniforme ng Belleza Consigna. Ang logo ng kumpanya dito. Parang ang dalawa sa kanila ay mga kasamahan. Ang babae ay maikli, ngunit ang kanyang figure ay napakahusay na proporsyon. Hindi lang. Mayroon siyang malabog na mga sukat, ngunit ang paghigpit ng kanyang shirt nang. Ang lugar ng dibdib ay walang iba kundi nagmumungkahi. Ang mga mata ng thug ay hindi kailanman iniwan ang kanyang dibdib habang siya ay lumunok ng husto. Siya ay naging mahilig sa ganitong uri ng figure. Ang ibang kamay, ang macelan at pambabae na disposisyon ay nagbigay ng dalisay. At inosenteng aura. Ang kanyang presensya ay hindi sinasadya na gumawa ng iba na nakikiramay sa siya. Walang kahihiyan ***starred. Ang babae ay sinunog ng labis na galit na siya. Gritted ang kanyang ngipin, mahigpit. Smack! Mas mabilis kaysa sa maaaring isipin ng sinuman, ang thug. Sa pamamagitan ng mga hikaw ay nagbigay sa kanya ng malakas at maayos na sampal. Sino ka upang pamuna? Ako. Mayroon kang ilang mga bayag, hindi ba? Hindi mo ba narinig ang aking pangalan at ang Eagle Clan? Tama iyon. Si Brother Tempest ay kasama ang Eagle Clan. Gawin. Sa palagay mo kami ang iyong normal na lokal na thug. Mayroon kaming kapangyarihan at autoridad. Sa likod namin. Gaano ka katapang na maging laganap kapag nasaktan ka? Kapatid na Tempest, ang iba pang mga thugs ay tumayo at tumawid sa kanilang mga braso. Ang kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga mata ay lumusot sa eksena, naghihintay para sa isang matapang na kaluluwa na dumating. Pataas, ikaw. Ang buong tao ng paghahatid ay nanginginig sa galit, ngunit siya. Alam na hindi niya kayang saktan ang ibang partido. Maaari lang siyang lunokan. Ang kanyang pagkabigo habang siya ay nagsalita, 1,000 bucks, di ba? Babayaran ko ito. Fane. Na umiinom sa kabilang panig ng kwadra, agad na kinilala ang boses. Hindi ba ang tinig na ito nakabilang sa isang mabuting kaibigan niya? Ang mukha niya. Agad na naging madilim at ang kanyang mga kamao ay clenched. Siya ang pinakamalapit dito. Balik ang tao nang siya ay nagtrabaho bilang isang tao sa paghahatid. Ang dalawa ay madalas na tumambay at uminom ng sama-sama. Sinaktan nito si Fane na pagkatapos ng 5 taon, ang mabuting kaibigan na ito ay pa rin. Nagtatrabaho bilang isang tao sa paghahatid. Tila ang dalawang ito ay dapat magkaroon lamang. Nakakuha ng trabaho at malapit ng maghapunan. Kabanata 417. Ikaw, ano ang mali sa iyo? Nais ni Tanya na tumayo at mag-ingat. Nang bagay, kinamumuhian niya ang pang-aapi sa mahina, at ang thug na ito ay napunta sa malayo. Bilang paghagupit sa isang tao nang hindi nakikipag-ayos o kahit na pinag-uusapan ito.
Gayunpaman, bago siya makapaghakbang, napansin niya ang mahigpit na clenched fists ni Fane. Hindi. Alam kong bakit, nakaramdam siya ng isang pag-agos ng kaligayahan sa loob niya. Marahil ito ay dahil hindi niya inaasahan na magbahagi si Fane ng isang katangian na katulad sa kanya isang malabo. Para sa kawalan ng katarungan. Hey, sa palagay mo ba ang 1,000 ay sapat na? Ang aking damit ay nagkakahalaga ng 1,000 box, tama iyon. Ngunit, paano ang tungkol sa medikal na gastos ng hinagupit ako ngayon lang, at din ang gastos ng pag-ahit ng 10 taon mula sa aking buhay. Natroma ako sa pag-iisip. Si Brother Tempest ay nagsuot ng masamang smirk sa kanyang mukha. Habang nagpapatuloy siya, hindi ko nais na magbayad ka para sa aking damit. Gusto ko ng eksaktong parehong damit, ang suot ko, bago mo ito masira. Maaari mo ba itong gawin? Panipi. Ikaw lahat ka, huwag masyadong lumayo. Humingi kami ng tawad sa iyo. Bukod, ikaw na. Buritin mo siya. Hinawakan ng babae ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig habang ang luha ay kumikislap. Sa kanyang mga mata, sinabi ng kanyang mga mata ang lahat, masakit at kalungkutan. Tinamaan ko siya dahil siya. Hinimok muna ako, at dahil nararapat ang kanyang mukha sa aking palad. Iba iyon. Bagay. Si Brother Tempest ay nakangiti lamang habang nagsalita siya. Wifey, kasalanan ko ito. Hindi ko inaasahan na madulas ang sahig, kaya't nahulog ako. Ang paghahatid. Ang mukha ng tao ay nagkalat. Wala siyang isip upang malinis ang gulo niya. Ay nasa. Ito ang kanyang unang pagkakataon upang matugunan ang isang hindi makatwirang rogue. Siya ay lubos na nakalutang. Oh, asawa at asawa. Kagiliw-giliw na. Kapatid na Tempest. Nag-flash ng isang lopsided grin at nagpatuloy, okay, huwag nating gawin ang sitwasyon. Mas mahirap. Paano ka magbibigay ng 100,000 at hahayaan ko ang 2? Nang umalis ka. Kung hindi, hindi ba ito masyadong marami? Tama, hindi niya ito ginawa. Sa layunin. Bukod, basta-basta ka lang niya. Hindi ka man lang nagbuhos ng isang solong strand ng buhok. Gusto mo ba talaga ito? Siya. Humingi ng tawad, at ang mga damit ay hindi marumi. Ang taong ito ay lubos. Hindi makatuwiran, at binubugbog pa niya ang asawa. Bamantong hininga. Ang mag-asawa. Parehong nagtatrabaho bilang mga tao sa paghahatid. Mahirap na para sa isang normal na pamilya. Panatilihin ang kanilang pang-araw-araw na buhay, at ngayon ang tawag na ito ay humihiling ng 100,000. Paano nila ito makukuha? Ang taong ito ay malinaw na nagbabanta sa mag-asawa. Ang karamihan ng tao sa eksena ay nakaramdam ng kawalan ng katarungan para sa mag-asawa at nagsimulang pamuna sa mga thugs. Ano ang mahalaga sa lahat ng mga F***sackers na ito? Lahat kayo ay nagnanais para sa kamatayan. Hindi mo ba nakikilala ang lipi ng eagle? Binaril ni Brother Tempest ang crowd isang nakamamatay na titig. Nakakatakot ang kanyang mga mata na ang karamihan ng tao ay huminahon. Sa isang instant, at ang katahimikan ay umabot sa kapaligiran. Ang boss ng pagkain na ito. Naiinis din si Stoll sa insidente, ngunit alam niya kung paano nakakatakot ang Eagle Clan ay. Kung umakyat siya para sa mag-asawa at sumalungat sa lipi ng Eagle, natatakot siya na ang kanyang mga stall ng pagkain ay sarado magpakailanman. Sa makatuwid, maaari lamang siyang makiramay sa mag-asawa sa katahimikan at tumayo. Sir, ay mali. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Maaari mo ba kaming patawarin? Bibigyan kita ng 2,000. Okay. Wala talaga akong 200,000. May matanda na. Ang mga tao at mga bata sa aking pamilya na kailangan kong ibigay at alagaan. Mangyaring, Ginoo, mangyaring. Nakikiusap ako sa iyo. Tumingin ang tao sa paghahatid. Si Brother Tempest at nakiusap sa luha na napuno sa kanyang mga mata. 2,000. Sinabi ko ng 100,000 at talagang nag-alok ka ng 2,000. Ikaw ba ay isang F***ing komedyante? Hindi mo rin gaanong bargain. Kapag bumili ng damit sa tindahan, di ba? Si Brother Tempest ay sumigaw dati. Pagpapatuloy, well, may isa pang paraan upang malutas ito, at hindi ito kasangkot. Pera. Ang kanyang mga mata ay naayos sa asawa. Talaga. Salamat, Ginoo. Salamat. Napakarami mo. Ang mabibigat na bato sa puso ng kapwes palad ay itinaas. Malayo. Nag-on ang kanyang kalooban. Hehe. Huwag mo pa akong pasalamatan. Hindi ko pa sinabi sa iyo. Ano ang aking mga kondisyon? Si Brother Tempest chortled. Uuwi ka na, sa iyong sarili ngayong gabi at ipahiram mo ang iyong asawa sa isang gabi. Uminom siya, lahat ng mga kapatid ngayong gabi, at ibabalik namin siya sa iyo bukas ng umaga.
Panipi. Kabanata 418. Ang kulay ay pinatuyo mula sa mukha ng tao ng paghahatid nang marinig niya ang kapatid. Mungkahi ni Tempest, bumagsak siya ng ilang mga hakbang pabalik at tumayo na nagyelo. Hindi siya tulala, masasabi niya kung ano ang mga thugs na ito. Pagpapalam sa kanila na panatilihin. Ang kanyang asawa sa isang gabi ay pareho sa pagtulak sa kanyang asawa sa isang brothel. Gayunpaman, 100,000 para sa kanya din ay isang malaking halaga ng pera. Hindi niya ito may fork out, kahit na ibebenta niya ang lahat ng mayroon siya. Ikaw. Ang babae ay sobrang galit na ang kanyang mga mata ay kumikinang pula, ngunit pareho. Oras, natagpuan niya ang kanyang sarili nang walang iba pang pagpipilian. Narinig din niya iyon. Maraming mga angkan, lahat sila ay nakakatakot. Ang klan ng agila na ito ay paraan. Mas labis na pagtitiis at pag-aalsa kaysa sa lipi ng Dragon God. Ordinaryong. Ang mga mamamayan na tulad nila ay natatakot na saktan ng mga angkan na ito. Ang aking mabuting Ginoo. Mangyaring, hinihiling ko sa iyo. Walang mabuti tungkol sa aking asawa. Siya ay payak. Bukod, mayroon kaming 5 buwang gulang na anak, naghihintay para bumalik ang aking asawa. At breastfeed sa kanya. Mangyaring, hayaan mo na tayo, hinihiling ko sa iyo. Bibigyan kita ng 2,000. Iyon lang ang mayroon ako sa akin ngayon, hinawakan ng asawa ang manggas ng tawag bilang. Lubhang pakiusap niya, hayaan mo ang aking damit. Ikaw ay isang tao sa paghahatid ng pagkain. At alam ng Diyos kung magkano ang mga mikrobyo at bakterya sa iyong mga kamay. Hawakan ang aking damit muli, at papatayin kita. Umungol si Brother Tempest habang nakatingin siya. Ang kamay ng paghahatid ng tao sa kanyang damit. Pinakawalan ng tao ang paghahatid. Kaagad, ngunit walang aasahan ang kanyang susunod na aksyon, lumuhad siya sa ground at nagsimulang muling humingi ng tawad. Mangyaring, Ginoo, pakiusap, hinihiling ko sa iyo. Ikaw. Isang mabuting tao. Sobrang kalokohan. Huwag ay play ang iyong awa card. Hindi ako bibilhin. Ito. Sinipa ni Brother Tempest ang taong naghahatid sa kanyang tiyan na nagpadala sa kanya ilang mga hakbang pabalik. Mahalaga ba sa akin kung gaano katanda ang iyong anak sa akin? Siya ay sumisigaw. Mayroon kang 2 pagpipilian, bigyan mo ako ng 100,000 at maaari kayong 2. Iwanan, o iwanan ang iyong asawa sa amin. Pumili. Hindi siya pipiliin. Isang malamig at nakakainis na malalim na boses na binaril sa puwang sa sandaling ito. Fain at dahan daw ang nakatingin si Tanya, at lumapit ang pares sa tog-in. Tandem. Sino ka ba? Tumigas ang ekspresyon ni Brother Tempest. Habang lumingon siya, ang inis na nakasulat sa kanyang mukha. Sandali siya. Natigilan sa nakita niya bago magbago ang kanyang ekspresyon. Oh, ikaw? Siya. Nagsalita. Ano ang problema? Napakaraming inumin na nakakaramdam ka ng tipsy. Sa ngayon, ha? Ano ngayon? Binigyan ka ng alkohol ng lakas ng loob na umakyat para dito. Mag-asawa. Hehe. Kapatid na si Tempest, ang 2 babae sa tabi ng punk na ito ay ganoon. Maganda. Hampasin namin ang jackpot kung siya ay tunay na narito upang matulungan ito. Mag-asawa out. Maaari naming dalhin ang 2 babaeng ito kasama ang asawa ng lalaking ito. Mamaya, ang isang mapusok na makapal na tog ay may isang lopsided smirk sa kanyang mukha. Hehe, ito. Hindi isang masamang ideya. Hindi ko naisip ito sa una, ngunit dahil ang punk na ito ay nais na ipagtanggol ang mag-asawa, hindi niya ako masisisi sa pag-alis ng kanyang mga kababaihan, di ba? Panipi. Tumawa rin si Brother Tempest. Si Fain, sa kabilang banda, ay hindi. Abala upang bigyang pansin ang ibang partido. Lumingon siya sa lalaking nasa ang kanyang tuhod at sinabing, Tiger, bumangon ka. Mayroon kang iba pang mga pagpipilian ngayong gabi. Tiger. Nakita ni Fain bago nagsimula ang buong fiasco na ito. Naramdaman niya na parang ang taong ito ay mukhang medyo pamilyar, ngunit hindi lamang niya may lalagay ang isang daliri. Ngayon yan. Narinig niya ang kanyang tinig, lumibot ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang panga. Effing. Ay. Na ikaw. Oo, kaibigan ko. Bumalik ako mula sa militar. Tumango si Fain. At shock. Hindi ko naisip na ikakasal ka at may bata sa 5 ito. 5 taon, kung paano lumilipad ang oras. Tiger, ay, ito ba ang taong mayroon ka? Sinabi sa akin dati. Ang iyong dating kasamahan, ang iyong mabuting kapatid na si Fain. Nanlaki ang mga mata ng babae habang tinitingnan niya si Fain sa sorpresa. Narinig niya mula sa Tiger na si Fain ay umalis para sa militar 5 taon na ang nakalilipas at hindi pa dumating.
Bumalik mula noon. Natatakot sila na baka namatay si Fane sa battlefield habang sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa bansa. Gayunpaman, narito siya. Hindi kailanman na-cross ba ang kanilang isipan na si Fane ay buhay at maayos. Kabanata 419. Anuman, ang pagbabalik ni Fane ay hindi mahalaga. Siya ay isang sundalo lamang, bumalik. Mula sa hukbo, wala siyang paraan upang talunin ang mga taong ito sa kanyang sarili, hayaan. Nag-iisa na nakakasakit sa lipi ng agila. Kapatid na Fane, ako. Humihingi ako ng paumanhin na mayroon ka. Upang makita ako ay isang gulo ngayon. Ang aming unang pagpupulong ay nakikita mo akong nakaluhod. Bago ang iba, baluktot si Tiger at ibinaba ang kanyang ulo na parang wala pa ang buhay. Maawain sa kanya, hindi na siya ang uminom ng Fane ng ilang taon. Nakaraan, ang taong may pangarap na magbukas at pagmamay-ari ng isang restoran. Ang katotohanan ng buhay ay nagpukpok ng kanyang mga gilid. Pinilit siya ng buhay na yumuko ang kanyang katawan, at siya ay naging mas mababa sa katotohanan. Bumangon ka, ang kalungkutan ay tinusok sa puso ni Fane. Tulad ng libo-libong mga karayom. Tiger, kung ikaw ay isang tao pa rin, hindi ka dapat lumuhod sa pangkat na ito ng basura. Bumangon ka, ngayon. Ako, Fane Woods, bilang iyong malaking kapatid. Utos sa iyo na bumangon. Ngayon. Ngunit, itinaas ni Tiger ang kanyang ulo at tiningnan Fane na may pakiusap na mga mata. Kapatid na Fane, mangyaring umalis. Ayokong i-drag ikaw sa ganito. Hahawakan ko ito. Mangyaring umalis. Ikaw. Ano ang magagawa mo? Huwag magpanggap na maging matigas. Bumangon ka. Pumunta sa iyong mga paa ngayon. Hinawakan ni Fane ang kanyang ngipin. Habang hinuhubaran niya ang kanyang kamao. Alam niya ang katigasan ng ulo ay ang tanging bagay. Pinipigilan si Tiger nang sinabi niyang mahawakan niya ito. Kung si Tiger ay tunay na mayroong isang solusyon, hindi niya kailangang makarating sa kanyang tuhod sa harap ng mga B***starred na ito. Tiger, isang huling oras, bumangon. Tiwala sa iyong pinakamamahal na malaking kapatid. Sa oras na ito. Ang asawa ba ni Tiger na sumulong at hinaila siya ng pilit? Siya talaga. Naniniwala na mula nang itulak ni Fane si Tiger upang makabalik, tiyak na kailangan niya. Ay nagkaroon ng ilang paraan upang hawakan ang sitwasyong ito. Bukod, si Fane ay isang veterano. Ito ay hindi madali sa lahat upang manatili sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon at mabuhay. Bagaman hindi niya alam kung saan darating ang katapangan ni Fane. Mula sa, alam niya kahit na gumawa siya ng sapat na matapang upang sumalungat sa agila. Clan. Oh, kaya alam mo ang bawat isa. Si Brother Tempest ay tumawa ng masama. Pagkatapos ay inalog niya ang kanyang kamay sa kanyang mga underlings na nakatayo sa labas ng food stall. Ang mga underlings ay lumapit sa Fane ng dahan-dahan, malisyosong grin sa kanilang mukha tulad ng ginawa nila. Mukhang ikaw ang kanyang malaking kapatid. Ang thug. Bellowed bago siya nagpatuloy, hindi masama. Sa kasong iyon, pinaplano mo ba? Tulungan mo siya. Magbabayad ka ba ng 100,000 para sa kanya? Ngunit, ako. Kailangang humingi ng tawad ng maaga. Ang isyo ay hindi na malulutas sana. Halaga na. Nasaktan mo ako muli, kaya ang gastos ay nasa. Hindi bababa sa 200,000 mga box. Kung hindi mo ito mailalabas, ang iyong maliit na kapatid. Babae at ang 2 babae mo ay sasama sa amin ngayong gabi. Panipi. Tumingin si Brother Tempest kay Fane na may mga mata na kalahating nakatiklop, at isang malaking masamang pagngisi ay plastered sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay bahanang nasira at perverted intentions. Kaya, ikaw ay isang sundalo, ha? Naisip mo ba talaga iyon? Matapos ang 5 taon bilang isang sundalo, maaari kang maglaro ng isang superhero dito. Ikaw rin. Walang muwang. Gumising ka. Ito ang gitnang lalawigan. Ang mukha ni Tanya ay namumula ng siya. Narinig ang kanilang pagpapalitan, dumbfounded sa katahimikan. Muli, siya at si Yvonne ay nagkakamali bilang mga kababaihan ni Fane. Gayunpaman, hindi nag-abala si Fane. Ipaliwanag ang kanilang mga ugnayan sa tulad ng isang bangkos ng basura. Ang mga sulok ng kanyang ang bibig ay kumalas, at nabuo ito ng isang masikip na ngiti. Mga tao, dadalhin ko sila. Pera, wala para sa iyo. Moherf * Sacker. Sinaksak ni Brother Tempest ang kanyang mga daliri. Mga kapwa ko kapatid, ano pa ang hinihintay mo? Dahil ang lalaki ay mayroon humiling ng isang mahusay na pagbugbog, bigyan natin siya. Siya Bart, walang kamali-mali na pagkabagot. Nakita sa kanyang tono, hindi ko naisip na maraming basura sa mundo.
Dahil mahilig kang gumawa ng mga masasamang gawa, hindi na kailangan mong magpatuloy sa pamumuhay sa mundong ito. Ang mga mata ni Fane ay naayos sa mga thugs. Tumayo iyon sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay malamig at nakakatakot, na parang siya. Nakatingin sa kanyang biktima. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang pinagsama at truculent aura na nagpadala ng panginginig sa karamihan. Kabanata 420. Gaano ka mapagmataas? Tatlo sa mga thugs ang sumulong at napapalibutan si Fane sa isang instant. Inilabas nila ang kanilang mga kamao at sisingilan patungo kay Fane. Boom! Pow! Itinapon ni Fane ang kanyang mga suntok sa bilis ng kidlat na hindi maaaring mga mata ng isang tao. Kahit na panatilihin, ang tatlong mga thugs na nagmamadali patungo kay Fane ay sinuntok. Parisukat sa mukha, at nahulog sila sa lupa nang hindi man lamang hawakan ang isang solong strand ng buhok ni Fane. Ang dugo ay umuusbong mula sa kanilang mga gilagid at sa kanilang namamaga na labi, sa manipis na takot na nagpapakita sa kanilang mga mata na matay sila. Ito. Si Brother Tempest ay una nang nakatayo sa tabi ng kanyang mga braso. Tumawid sa kanyang dibdib, handa nang masaksihan ang isang dugo. Hindi niya kailanman inaasahan iyon. Ang lahat ng kanyang tatlong underlings ay mamamatay sa susunod na segundo. Masyadong nahuli sa sandali, maririnig niya. Maraming mga manunood ang nagulat. Sa kinalabasan din, pinatay niya sila, oh my F***ing God. Paano maglakas loob? Pinapatay niya ang mga tao mula sa lipi ng agila. Oo, ang binata na ito ay isang bagay. Iba pa, medyo isang matapang na tao, siya. Ngunit tiyak na gumagana ito. Ang mga thugs mula sa lipi ng eagle ay tulad ng mga pag-aaway, at ang binata na ito ay tunay na bihasa. Veteran. Ang kasanayan sa labanan na ito ay nakakatakot, at pinamamahalaang niyang patayin ang tatlo. Ang mga tao sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi nagtagal, nagsimulang magkomento ang karamihan tungkol sa sitwasyon ng masigasig. Maraming mga tao kahit na natisod pabalik ng ilang. Ang mga hakbang habang ang eksena ay natakot sa kanila. Punk ka. Ako hindi nagmula kami sa Eagle Clan. Paano mo pinapatay ang aming mga tao? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, alam mo ba? Ilan ang mga tao sa lipi ng Eagle? Libo-libo. Kamusta ka na? Lalaban tayo. Si Brother Tempest ay nagulat din ni Fane sa una, ngunit agad na sumugod ang kanyang kumpiyansa nang paalalahanan siya ng mga numero sa likuran niya. Kapatid Fane, bakit mo pinatay ang mga ito kung kaya mo? Turuan mo lang sila ng isang aralin. Pinatay mo sila, nangangahulugan ito na lalaban ka sa lipi ng Eagle. Ang asawa ni Tiger ay nabigla. Sa oras na ito, nagkaroon si Fane. Matagumpay na nagdulot ng problema. Ang lipi ng Eagle ay napakalakas. Maraming mga saksi dito, at magiging madali para sa ibang partido. Upang malaman si Fane ang pumatay. Ang sino mang humiga sa kanyang kamay sa aking kapatid ay nararapat mamatay. Malamig na ngumiti si Fane at pinahihit ang kanyang ulo upang harapin ang tinatawag na kapatid. Bagyo. Lumuhad sa harap ng aking kapatid at humingi ng tawad sa kanya. Naririnig mo ba ako? Panipi. Ito. Ang ekspresyon ni Brother Tempest ay nagsimulang malabo, ngunit nang sumulyap siya sa mga bangkay sa lupa, maaari lamang niyang mabulok ang kanyang mga ngipin at lumuhad dati. Tiger. Sorry. Mali ako. Nagalit si Rage sa loob ng kapatid. Si Tempest at ang kanyang mukha ay mapait, ngunit upang maglakad palabas ng lugar na ito, kailangan niyang humingi ng tawad kay Tiger. Kalimutan mo na. Kalimutan lang natin ang nangyari ngayon. Panipi. Si Tiger ay natakot ng takot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at ang boses niya ay kahit na nanginginig ng magsalita siya. Ako ang pumatay. Ako, Fane Woods. Alam ko. Nagagalit ka tungkol dito, kaya bibigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Sila. Bukas, 8 gabi, halika na ako sa maliit na kagubatan sa labas. Ang lungsod. Magpapakita ako sa oras. Maaari kang magdala ng maraming tao hanggat gusto mo. At tatapusin natin ang isyu ngayon sa oras na iyon. Kumusta naman yan? Ito ay isang pakikitungo. Bata. Ang mga salita ay mula sa iyong bibig. Sa sandaling narinig ni Brother Tempest, ang mungkahi ni Fane, agad siyang bumaril mula sa lupa. Na may isang ang pagpapataw ng paraan, siya ay tumahol, iminungkahi mo ito sa iyong sarili. Huwag kailanman magsisisi. Ito ay pagdating ng oras. Lumabas ka rito. Si Fane ay nagsumite ng iba pang partido. Huling nakamamatay na titig, ang kanyang mga mata na puno ng disdain. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share,
And subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.